Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Taal Lake Central Fish Port kung saan isinasagawa at nagpapatuloy yung operasyon ng Philippine Coast Guard sa paghahanap nga o yung search and retrieval operations ng mga nawawalang sabongero na ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy ay dito po dinala at nilubog sa may Taal Lake. Sa mga sandaling ito ay pumalaot na po yung mga taga-Philippine Coast Guard para simulan yung testing ng remotely operated vehicle na dumating po dito sa Laurel, Batangas kahapon. Ito po ang makakatulong sa kanilang operasyon para mas mapalawak yung paghahanap dahil nga sa lalim at lawak nitong Taal Lake ay kailangan na po ng tulong nitong ROV. At ang ROV po na ito ay naka-assign sa isa sa mga Coast Guard ships sa Palawan. Dinala po rito, kailangan po siyang i-test dahil nakadisenyo ang remotely operated vehicle para sa seawater at kung saan mas maganda yung visibility. Dahil nga po medyo murky at talagang malabo itong lawa, titignan kung magiging efficient ba yung operasyon ng ROV rito. Kailangan din po siyang asistehan ng mga technical divers dahil kailangan makalibrate yung bigat ng ROV na ito dahil nga iba ang density ng seawater sa freshwater. So ngayong araw po na ito nakatakda yung kanilang oras para i-test ang ROV na ito. Ang ROV po ay kayang bumaba hanggang sa lalim na 1,000 feet at kayang mag-angat ng mga bagay na hanggang 10 kilo. At kaya rin po nito na mag-operate ng tuloy-tuloy ng ilang oras. Pero ang sabi po sa atin, ang impormasyon binigay po sa atin, ay gagamitin po nila ito hanggang 4 na oras muna para hindi masagad yung operasyon ng ROV na ito. Kung magiging efficient po ang operasyon itong ROV, ay ito na mismo ang gagamitin nila at naka-standby na lamang ang mga technical divers para sa mga karagdagang pangangailangan pa dito nga sa paghahanap ng mga buto ng mga nawawalang sabongero. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Taal Lake Central Fish Port. Mariz Umali nag-uulat para sa GMA Integrated News.